Refreshing Gracegate Worship. Find something good in every day. Tama ba? If you will only open your eyes, paano ba ito mangyayari? Hindi ka man perpekto, hindi naman perpekto ang araw mo o ang trabaho mo. Ang hamon namin sa inyo ngayon ay find the good in every day. So ang hamon po namin sa inyo ngayon ay, sabi ko nga kanina, find the good in every day. At ito po ang tatlong mungkahi po namin. So number 1 po, be thankful of the highs and don't focus on the lows of the day. Sa bawat magandang karanasan na darating sa buhay mo ngayon, magpasalamat sa Diyos at sa mga taong ginamit niya upang magkaroon ng maayos at magandang bahagi ang araw mo. So dapat ganun tayo sa araw-araw. We are always thankful to God for whatever He is doing in our lives. Kahit po sa ano pong sirkumstansya po ng buhay po natin, matuto po tayong magpasalamat. So pwede po ba nating basahin? Sabi nga sa Psalm 136 verse 1, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Sa bawat magandang karanasan na yan ng buhay po natin, kung marunong po tayo magpasalamat, alam niyo po, lagi po kayong mag-i-smile araw-araw. Dahil hindi nyo lagi nakikita yung mga problema, dahil ang lagi nyo nakikita yung laging magaganda. Kung ikaw ay thankful for the day, you are always looking doon sa mga positive side ng ating pong buhay. Rather na tayo po ay lagi pong nagre-reklamo. Tama ba? So, yung una po, be thankful of the highs and don't focus on the lows of the day. So for sure, there is something good in the day that you can thank the Lord for. Tama ba? Nung paggising mo pa lang, gumising ka sa araw na yan, hindi ka ba magpapasalamat? Maigi nga nagising ka kaysa na hindi ka na gumising. No? Dahil hindi naman nagbabago at nagmamaliw ang kabutihan ng ating Panginoon. Number 2, find the good in people and stop counting their flaws and mistakes. Parang related din, no? Yung kaninang pinag-uusapan natin from the message na binigay ni Brother Stephen. Minsan parang nagiging ubod ng miserable yung ating pong araw dahil parati nating tinitignan ay ang kapintasan ng ating pong mga kasama sa trabaho. Tama ba? No? Yun ang nakikita mo dahil ayaw mong bigyan ng oras ang pagtuklas sa kanila pong mga strengths. Pag nakita mo yung strengths nila, uy, ang galing pala ng taong to. At kabutihan ng mga tao sa iyong paligid. Alam niyo po, sa amin pong opisina, lalo na po sa department ko, gusto ko masaya lahat ng staff na kasama ko. Kahit minsan, para nagjo-joke lang kami sa bawat isa, pero masaya kaming lahat na nagtatrabaho. So find the good in people and help bring out the best in them. So pag kayo po ay nasa inyo pong mga opisina, sa inyo pong mga trabaho na, o sa inyo pong business, no? Make sure na hindi po nakasimangot kayo na nagtatrabaho, kundi lagi mong tignan na yung araw na yan, na yung kasama mo na yan, no? Sa araw na yan, no? Ay may mabibigay na kabutihan sa'yo at magagawa nyo together, no, na yung araw na yan maging maganda at ang inyong trabaho ay isa pong benefit to both of you. Number 3 po, be the good in someone's day to day. Tingnan mo nga yung katabi mo.
Are you seeing your seatmate na maganda naman? Maganda ng pakitungo sa akin ito. So, always be good in someone's day. Lalo na pag papasok kayo sa trabaho, maganda na, di ba masarap katrabaho, yung maganda ang aura, maayos, tapos masayahin, di ba? Kahit na minsan makulit pero masaya pa din, di ba? Kung nais mong magkaroon ng magandang karanasan ngayon, be good and show kindness to someone today. So start showing kindness in the workplace, Doing good to someone always pay off. Alam niyo po ba 'yon, Nakatulong ka na, nasiyahan ka pa. Diba? Mas maganda yon. Ang sabi nga, kung gusto mo ng pagbabago, simula ng pagbabagong hangad mo. Hindi man ideal or perfecto ang babalikan mong trabaho ngayon o bukas. Tomorrow is Monday, diba? Babalik na naman tayo sa trabaho natin. May mga deadlines tayo, may mga reports na gagawin na ipapasa, isasubmit. At pagagalitan na naman tayo ng ating boss kapag hindi natin ito nagawa. Pero, tiyak akong there is something good waiting for you in your workplace. Kaya nga, be thankful. Ito po yung tatlo ulit. Balikan natin, Be thankful for the highs of your day. Find the good in people. And be that dose of goodness that will bring a smile to someone. So kapatid, always be thankful sa ating pong mga kasama sa trabaho, kahit na minsan pinahihirapan tayo, but be thankful because that thanks always belong to our God. Our gratitude should always be given to our God. At yun po ay reflection lamang po kung paano po ang attitude po natin sa ating pong mga workplaces. Sana po ma-inspire kayo, ngayon sa pagbalik nyo tomorrow sa inyo pong mga trabaho. Huwag nyong isipin na yan ay problema. Isipin nyo yan ay binigay sa inyo ng Panginoon upang maging blessing kayo at makabless din po kayo ng inyo pong mga kasama. Kaya, on behalf of Grace Gate Young Professionals, we are thanking all of you po sa pag-attend nyo po dito sa gathering po natin na ito. It will all empower us, synergize us, and also, para lahat po tayo mas strengthen and to be motivated to go back to our workplaces tomorrow and onwards. Tama po ba? So, kahit na pagod ka, huwag mong isiping pagod ka, but be that dose of goodness that will always bring smile to someone. So, hindi man ako si Ate Maloy Salumbides, ako po ang iyo po, Pastora Louie Reyes Alumbro, nagsasabi sa inyong lahat and signing off ngayong araw na to, but we will see each other again sa ating pong susunod na event. Be a blessing in your workplace every day. Yan po, yung pong paalala po ng Grace Gate. Maraming salamat po and God bless to everyone. Refreshing Grace Gate worship. The bright blue sky, the flowers bloom, your fingerprints on all creation, so marvelous and true. You're faithful and compassionate, slow to anger, rich in love. You paid the price so I can stand to worship you alone. I want to hear your voice again, gently calling out my name, like the rainbow that comes after rain, shows a covenant you've made. Jesus, my all,
sick. You're the reason that